administrasyon natin ngayon, sobrang sakit na sa ulo to nila nung nangyari kay dating Pangulong Duterte na pinadala, kinidnap, pinadala nga dito sa Hague. At ito ngayon, ito si Grico Bilhico. Ito si Grico Bilhica. Nangalap to ng pirma, mga signature para mapauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Ito yung problema ngayon ng administrasyon kasi pag ito yung panawagan niya, bukod dito sa signature campaign, mayroon pa siyang mga sulat dito sa mga presidente ng iba't ibang bansa na napaka, ano bang tawag ko dito mga presidente na itong most popular na presidente. Hindi ito presidente na presidente lang. Pag ito yung tumulong talaga yung Pangulong Duterte na makipag ano to sila, ano bang tawag niyan? Makipagsimpatiya kay dating Pangulong Duterte. Yari si Bongbong Marcos nito. At saka balak pa naman to niya pupunta ng Amerika. Mamaya dito matuloy, mapahiya siya lalo. Kasi kasama si Donald Trump nito na sinulatan ni Grico Bilhica na humingi ng tulong para mapauwi si dating Pangulong Duterte. At i-intervene nga itong si dating Pangulong Duterte nitong apat na presidente ng Israel, itong si Putin, itong si Donald Trump, itong si sa China, itong si ano mga apelyido na sa China. Pasok mo na yung video para pakinggan natin yung video kung sino nga ba yung mga presidente na yan kasi nakalimutan ko sa apat na presidente kasi to, napaka hirap to labanan ni Marcos. Wait lang ha. Ito video galing sa bilyonaryo. Kinuha ko lang to dito sa isang cellphone kasi may tendency kasi na maka-copyright kaya dito ko na lang to ipakita tong video na to. Ito yun. Galing sa bilyonaryo to ha. Campaign para mapauwi si FPRRD ang dating opisyal na si Greco Bilhica. Humihingi rin siya ng tulong mula sa apat na world leaders. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Isang sulat ang pinadala ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Grico Bilhica para kina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping, at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hinihimok nito ang apat na world leader na mag-intervene sa sinasabi nilang illegal na pagdetini ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidente nito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil dito nangyayari mga akusa dito. Natanggap na umano ng mga embahada nila sa bansa ang liham noong Marso 26. Pero tanggap na rin naman ni Bilhica na nasa kamay na ng ICC ang kapalaran ni FPRRD. Sabay ng liham ni Bilhica ang paglunsad ng online signature campaign para kay Duterte. Sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung anuman media ang ilalabas na internationally being spoken against President Duterte. Si Bilhica ang first nominee ng Messiah Good Party List at kilalang malapit din sa pamilya Duterte. Para sa agenda, pag ito tumalab, itong mga hakbang ni Grico Bilhica, Netanyahu, ito sa Israel, Pangulong Donald Trump, itong si sa China, itong si Putin, pag yan apat na yan na presidente, makialam sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Kasi nakikita naman talaga natin ng mga Pilipino na bawal talaga yung ginagawa nila. At ito yon ang mga paraan na gumawa talaga ng paraan ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na mapauwi talaga to sa Pilipinas kasi hindi talaga tama yung pagkahuli sa kanya. Pag ito sila mapakinggan yung sulat na pinadala pa noong March 26, pag ito mag-isang buwan to, anong ngayon? Pitsa na ngayon, tapos 26 pa, magdalawang linggo na. So, ito yung problema ni Bongbong Marcos. Kasi
Si Bongbong Marcos, mayroong plano yan na pupunta ng Amerika sa Mayo. Kaya lang, itong si Donald Trump, na alam na kung ano ang papel nitong si Bongbong Marcos, ano ang kanyang sa bansa natin. Paano siya namuno? Labag sa batas yung niya kay Pangulong Duterte, at ito si Pangulong Duterte at si Donald Trump ay sobrang magkaibigan to. Tapos itong si Xi Jinping ng China, ganun din, sobrang kaibigan din to sila. Kaya itong si Netanyahu, parang nag-meet na rin sila nito kasi parang ito si Pangulong Duterte gusto nilang bumili ng dati ng panggera na mga armas, kaya lang hindi natuloy yun ng nila. At lalo tong Russia. Kasi ang Russia, ganun din to. Pinuntahan dati to ni nag-visit din to. Pumunta din to dito sa Russia to si dating Pangulong Duterte. So magkakilala. Kaya ito yung tutuloy itong mga hakbang ni Grieco Bilhica ay siya. Talaga to si Bongbong Marcos. Mapahiya to. Kasi malalaking bansa to Itong China at saka Pilipinas ngayon, hindi naman maganda rin ang relasyon. Gawa nga nitong tinatawag na West Philippine Sea na panay bangayan. Tapos ito pa ngayon, yung Amerika, nagpalit ang presidente. Dati, close sila ni Biden. Ito si Trump. Ito pa, pinatawad pa tayo ang Pilipinas ng 17, yung taripa na 17%. So malaking hamon to kay Pangulong Bongbong Marcos. Di kaya siya nito, baka tuliro na naman ang utak nito. Hilong-hilo to, kung ano ba talagang gagawin ko nito, bakit ang mga kaalyado talaga ni Pangulong Duterte hindi na talaga mapakali hanggat di mapauwi itong si dating Pangulo ng Pilipinas. At ito, alam niyo ba dito sa The Hague ngayon, walang patid ang mga Pilipinong pupunta dyan. Hindi yan hindi yan binabayaran na punta kayo dito. Kusang loob yan mga OFW na pupunta dito sa Netherlands. Kaya ikaw, Bongbong, kung may natitira ka pang kahihiyan, mas maganda pa siguro mag-resign ka na lang o bumaba ka na lang sa pwesto. Kasi ang mga tao talaga ngayon sa Pilipinas wala nang tiwala sa iyo, kasi kahit ang mga OFW kagaya namin dito, wala na talaga kaming tiwala sa iyo. Kasi ang dami mong mga sinasabi na hindi naman natupad. At ito na yung nangyari nitong kay dating Pangulong Duterte. Sabi mo hindi ka makipag-cooperate sa ICC. At ito ngayon, ano nangyari kay dating Pangulong Duterte? Pinadala mo pa dito sa The Hague. Wala kang isang salita, Marcos. Kaya mga tao ngayon galit na galit sa'yo. At hindi naman, may meron pang iba dyan na kampihan pa rito si Bongbong Marcos, hindi bahala kayo. Pagka natanggal tong presidente nyo, tingnan natin kung saan kayo, saan kayo pupulutin. Ang dami namin na umayaw na nito sa presidente na to. Yung bumuto nga nito umayaw na nga Ito ngayon, tingnan natin kung saan ang tapang nito ni Bongbong Marcos, itong apat na presidente na sinasabi ni Grieco Bilhica. May ba siya dito? May panama ba dito ni Putin? Netanyahu. Sorry. Itong sa China, itong sa Amerika, si Donald Trump. Ang lalaki yan. Yan ang mga yan, matitindi ang kapit niyan sa kanilang bansa. Itong si Netanyahu, may warrant of arrest din yan. Pumunta dito sa Europe na pinuntahan ang bansa na yan, yun na pinuntahan niya. Hindi hinuli doon kasi ang bansa na yan ay kasama sa ICC. Yan. Pero ano nangyari ngayong bansa na yan? Tumiwalag din sa ICC. Hindi na sila nagpasakop sa ICC ngayon. Kaya itong ICC kasi parang negosyo din yan. Kasi ang mga miyembro pala ng bansa niyan, parang nagbibigay sa kanila, na parang nagbibigay ng pera ng gano'n, parang organization yan. Kaya itong ICC, wala nang masyado nitong nagtitiwala din. Lalo itong nangyari nga dating Pangulong Duterte. Kasi ito si Duterte wala namang kaso sa Pilipinas. Direkto na pinadala sa ICC. Sa Pilipinas na isang korte, walang kaso to si Pangulong Duterte dito. Pagka pinadala dyan sa
sa Netherlands itong si Bongbong Marcos na yan ang promotor sa lahat. Kaya Marcos, sumanda ka na kung ano talaga yung panlaban mo ditong 4 na presidenteng malalaki. Sa buong mundo to, pinakamalaking bansa to sila. At napakapangyarihang bansa.